sapagkat ito, Panginoon, ay nagiging kalakasan din namin, Panginoon. Nagiging matibay, Panginoon, lalo ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Kaya naman, Yan, purihin po natin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, ngayong umagang ito. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, Jesus! Panginoon, isang katagumpayan na ikaw ay purihin namin ngayon sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Yes, Jesus! Mga kapatid, ngayon, di ba sabi sa ating tema kanina, ito ay tungkol sa salita ng Diyos. Ngayon mga kapatid, nagiging dahilan kaya tayo umaawit sa Panginoon ay dahil sa Kanyang salita na patuloy na ibinibigay sa ating mga puso, mga kapatid. Kaya naman samahan niyo ako sa babasahin ito na sabi doon sa isang verse sa Bible, karapat dapat na purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, kaya niyo po ba akong samahan na basahin ito? Ay nako, nasa lang aking mga kapatid! Pwede po niyo ba akong samahan dito, mga kapatid? Amen! So sabay-sabay po nating basahin ng buong puso para sa Panginoon. Amen? Amen! Malamig po pero dapat hindi tayo magpatigil sa lamig, okay? So sabi sa awit 18:49, sabay-sabay po nating basahin. Sa lahat, ika'y pupurihin. Ang karangalan mo'y aking aawitin. Ang iyong pangalan aking sasambahin. Minsan pa, ang iyong pangalan aking sasambahin. Sabihin po natin. Amen. Kagaya ng ating aawitin, patuloy nating i-immerse ang ating mga buhay. Patuloy nating palalayimin ang ating awit ng pagsamba para sa Panginoon. Sabi doon, ikaw lamang ang aming buhay. Ikaw ang aming number one, O God. At walang makakapalit sa iyo, O Panginoon. Yes, Jesus. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, sabihin natin, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Hallelujah! Sa aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. Amen. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Itaas ang mga kamay at umawit sa Panginoon. Ipalakpak. Hallelujah! Ikaw lamang. Ikaw lamang. Ang pupurihin ko. Amen! Ikaw lamang. Anong gagawin? Ang sasambahin ko. Amen! Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Yung mga kasama namin sa online, umawit! I-comment naman natin, Jesus, ikaw ang aking number one sa aking puso. Yes, oh God, you're the only one.
may dumating, magtitiwala sa'yo. Amen! Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala. Kanino? Sa piling mo. Thank you, Lord. Kapayapaan na nadarama ng puso ko. Mga pangako mo! Mga pangako mo. Anong gagawin natin? Panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad. Itaas ang mga kamay at umawit. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Amen. Ang pupurihin ko. Ikaw lamang. Ang sasambahin ko. Panginoon. Panginoong Jesus. Woo! Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sabihin natin sa Lord! Woo! Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Yes, oh God! Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ngayon mga kapatid, sasayaw tayo. Ako'y tinulad mo. Ako'y ay tinulad mo. Saan? Sa agila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo'y kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay. Sabihin natin sa Panginoon, ikaw lamang. Woo! Ang pupurihin ko. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Amen. Ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, Jesus, ikaw ang buhay ko. Amen. Pag-ibig mo'y tunay. Ngayon, sabihin mo ng buong puso sa Panginoon. Sa aking buhay. Amen. Ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay problema may dumating. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Purihin natin ang Panginoon. Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Panginoon, kagaya ng aming inawit, masumpungan mo nawa, Panginoon, na sa aming buhay, ikaw ang number one, O God. Na walang ka-rival, O God, sa buhay namin. Panginoon, kaya kami nagtatagumpay. Ayun dahil sa iyo, Panginoon. May problema mang dumating, may mga suliranin man dumating, may kasakitan man, Panginoon. Pero ang kagalingan, ang katagumpayan, ang iyong pagsama ay aming nararanasan, Panginoon. Tulungan mo, O God, ng bawat isa, kami, Panginoon, patuloy na magtapat sa iyo, O God, sa mga oras na ito. Sa aming buong buhay, Panginoon. Makita mo, Panginoon, na tapat kaming lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Dahil, O God, karapat-dapat na sambahin ka namin, Panginoon. Oh, Jesus.
sa Panginoon. Sa Kanya lamang, O Jesus. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Yes, oh God, Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang. Oh, sa'yo magtitiwala. Panginoon, dinggin mo ang awit ng aming mga puso. O Jesus, aming Diyos. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, Ikaw lamang. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Sabihin natin sa Panginoon, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Yes, oh God. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang ang iba. Ikaw, O Diyos, sa buhay ko. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo
maglilingkod sa'yo. Sa'yo lamang, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw ang aking buhay at pag-asang sa bisig mo, Panginoon, ako'y ihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig. O Diyos, naririnig mo kami. Nais ka naming maranasan, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di minsan pa sabihin natin sa Panginoon na siya ang ating buhay. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako'y himlay. Tanging sa'yo lamang, Panginoon, tamis ng iyong pag-ibig, nadaramay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. O sa piling mo, Diyos, sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. O sa piling mo, Diyos, sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko ipagpapalit. O aming Diyos, di ka ipagpapalit. Purihin natin ang Panginoon. Sa umagang ito, ang katagumpayan, Panginoon, iniaalay namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Sige po, yung mga bata po ay doon po sa pastoral house. Sumama po kayo kay Ate Ami. Sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito, samahan niyo po ako sa pagbasa sa teksto na ating pag-aaralan sa umagang ito. Matatagpuan po natin sa Unang Pedro chapter 1 verses 23 to 25 hanggang chapter 2 verses 1 and 2. Salitan po tayo sa pagbasa. Ako po sa 23, 24 po kayo, then hanggang po sa matapos. Ano po. Sa verse 23 po, sabi po, sapagkat muli kayong istinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Verse 24 po, kayo po bumasa. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman, at ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Sabay-sabay po tayo. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Tayo po'y saglit na manalangin. Lord, tunay nga po sa umagang ito, salamat sa buhay ng bawat isa, salamat sa presensya ng bawat isa,
Salamat po, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay dinala mo sa iyong bahay-sambahan upang kami po ay sumamba, magpuri sa iyong dakilang pangalan upang kami po ay mag-aral ng iyong mga salita. Pangunahan niyo nga po kami, aming Diyos, patuloy na maranasan namin ang iyong presensya. Patuloy nawa, Panginoon, na magpakahayag po kayo sa umagang ito sa pamamagitan ng iyong mga salita na amin pong mapapakinggan. At kayo po, Panginoon, ang magbigay ng karunungan sa iyong lingkod sa umagang ito. Purihin ka po, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin sa umagang ito. Ayan. Good morning po muli, mga kapatid, sa bawat isa sa atin sa umagang ito. At ngayon nga pong January, ang pinag-aaralan po natin ay about sa Word of God. Kasi po ngayon pong January ay, ito po ay pagdiriwang ng internationally po ay ipinagdiriwang po ang Bible Month. Ngayon pong January. At tayo po ay sa January 28. January 28, ito po yung ating celebration ng ating Bible Month. Ito po yung ginagawa nating Bible Sunday every last Sunday ng January. At doon po yon. Maghanda na po tayo doon. Meron po tayong mga Bible games pagdating po as a last Sunday ng January para po sa atin po pagdiriwang ng Bible Month. So, kaya nga po sa umagang ito, patuloy na ang pag-aaral po natin ay about sa Word of God. At ang ating pong tema sa umagang ito, mga kapatid, the power of God's Word. Yan, the power of God's Word. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yan. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tunay nga po, mga kapatid, na sa ating pong mga pag-aaral, nakita naman po natin kung gaano ka-importante, gaano ba ang naidudulot sa buhay ng bawat isa sa atin ng Word of God. Hindi lamang po sa atin na naririto, and even pati mga kapatid na natin na nasa online, naniniwala po ako na sa ating mga pag-aaral ng Word of God, nakita natin tunay na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Pero minsan pa, sa umagang ito ay pag-aaralan natin nga po ang the power of God's Word. Yan. Sabi po, out of the words known to man, there is nothing more powerful than the Word of God. Yan. Sa lahat daw po ng mga salita na alam natin or kahit sa mga books na nababasa natin, kahit pa gaano katalino ang nagsulat ng book or kahit pa gaano pa kagaling yung nag-speech, pero wala pong hihigit na makapangyarihan kaysa doon sa salita ng ating Panginoon. Doon sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. So, yun po yung talaga naman po yung ito po ay napatunayan na at patuloy na nararanasan ng bawat isa na nakakapakinig talaga ng salita ng Diyos. Kahit sabi nga po, kahit pag-gaano kagaling yung nag-i-speech yan, sa mga college, madalas lalo na po sa mga literature, ay pinag-aaralan niya yung mga speech ng mga iba't ibang mga tao, mga mahuhusay. Pero kahit pag-gaano ka, sabi nga ay kilalang kilala ang kanilang mga speech at talagang pinag-aaralan, pero hindi po yun makahihigit sa Word of God. Ang Word of God, ito po ang pinakamakapangyarihang salita na pwedeng maranasan at pwedeng marinig ng isang tao. Paano nga po ba natin masasabi na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan? Paano natin masasabi na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan? Una po dyan, sabi po ay, God's Word endures forever. Yan. God's Word endures forever. Ang salita po ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? Ang salita ng Diyos ay nananatili at mananatili magpakailanman. Doon po sa binasa nating talata kanina, ang sabi po dyan sa 1 Peter 1:24 at 25,
Sabi po, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman, at ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Sabi po dyan, ang lahat ng tao, tayong lahat, tulad din daw po tayo ng damo lang. Ang damo, kita nyo, minsan napakalago niya, pag umulan, dami mong damo, green na green. Pero kapag umaraw, natutuyo na. Yung mga bulaklak, kahit gaano yan kaganda, mga kapatid, yung mga bulaklak, gandang-ganda tayo sa mga bulaklak. Pero darating ang ilang panahon, malalanta. Di po ba? Mapipigta sa petals nila, matutuyo na lang sila, lalagpak na lang sa lupa. Kasi hindi po talaga sila mananatili magpakailanman. At even tayong mga tao, hindi tayo mananatiling buhay magpakailanman. Pero yung Word of God, ang sabi po niyan, diyan mga kapatid, ito, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. Ano po? Mamamalagi kailanman. Marami pa pong verse na sinasabi. Sabi po sa Isaiah 40 verse 8. Sabi po dyan, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Then, isa pa pong talata, ang sabi po dito pa sa Mateo 24:35, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. O, di po ba? From the Old Testament hanggang New Testament, yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mananatili kailanman. Ang salita ng Diyos, sabi, hindi magkakabula, hindi mapapawalang bisa. Ano po, hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Sabi, at alam niyo po ba, ang dami pong tao talaga, ito po marahil naririnig na natin, maraming tao ang nag-try na sirain, na talaga pong, sabi nga po ay sunugin ang salita ng Diyos para po wala na pong para mawala na talaga siya. Pero mga kapatid, hindi po sila nagtagumpay. Ano po, hindi po nagtagumpay yung mga tao na talagang nagtangka na alisin ang salita ng Diyos sa mundo. Kita niyo po, kahit hanggang ngayon, ito po ang number 1 bestseller, book sa buong mundo. Ang Bible pa rin po ang number 1 bestseller. Bakit po? Yung ibang book, kapag ka po naririyan yan, kapag ka meron tayong kilalang author, tapos yung mga mahilig po, mga reader, mahilig pong magbasa ng mga book, bibili at bibili ng mga book na gusto nila. Pero, after a while, iwanan na, hindi na, mawawala na, may bagong book na darating. At yun uli ay bibilhin. Kasi sabi nga, mga wild reader, maganda po yun. Pero, yun po ay lumilipas. Nawawala ang interest ng mga tao. Pero yung Word of God po, mga kapatid, habang lumilipas ang panahon, lalo pong dumarami ang mga tao na nagbabasa nito. Lalo pong dumarami ang mga tao na nagbabasa. Marahil po ngayon, kasi may mga e-book. At even the Bible, ay meron na rin po sa e-book. Mas lalo po siyang, although, napaka-importante po na meron po talaga tayong Bible. Sabi nga po ay na hinahawakan, mga Bible na nasa ating bahay na nababasa natin. Pero napakalaking tulong din po mga kapatid, yung mga Bible na naka-install sa ating mga cellphone. Malaking tulong din po yon. Lalo na po kapag medyo malabo-labo ang mga mata, mas masarap magbasa sa cellphone, sa ating mga tablet, kasi mas malinaw, mas malalaki, pwede mong i-adjust ang kanyang mga font. So, sabi po ay, God's Word endures forever. At kahit anong gawin ng mga against the Word of God, hindi po ito mawawala. So, makapangyarihan ang salita ng Diyos dahil
Kaya nga po, sabi, salita ito ng Diyos eh. At sinabi ng Panginoon, sabi sa Biblia, mula sa Old Testament, lilipas ang lahat ng bagay, pero ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. At ang Diyos ang nagsabi nito, kaya ito ay totoo. At kahit anong gawin ng mga tao, hindi po mawawala ang salita ng Diyos. Yan. God's word endures forever. Number 2, yan, hindi ko po naman masyadong kahabaan. Tayo po ay may conference. Number 2, God's word has power unto salvation. Yan, may kapangyarihan ang salita ng Diyos para sa ating kaligtasan. Bakit po? Sabi po dyan sa 1 Peter 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Sabi po, muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Tayo po'y nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ano po? Hindi po tayo mabu-born again. Hindi po natin siya tatanggapin sa ating mga buhay bilang Lord and Savior kung hindi po natin napakinggan ang salita ng Diyos. Ano po? Kung walang nagbahagi sa atin ng sinasabi sa Biblia. Kaya nga po ito'y may kapangyarihan para sa ating salvation. At marami pong mga tao ang nakapakinig lang kahit na hindi personal na narinig sa nakabasa po ng mga tracts na ipinamimigay, nakarinig ng salita ng Diyos sa mga radio station at nakakilala sa Panginoon. Ganun po makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi ang isang tao ay hindi sasampalataya sa Diyos kung wala siyang napapakinggan. Yun nga po sinabi sa gawa, di po ba? Paano makakakilala ang isang tao kung wala siyang napapakinggan, di po ba? Paano siya makakapakinig kung walang nagsishare? Ano po? Kaya nga po mga kapatid, makapangyarihan ng salita ng Diyos para sa ating salvation. Kung hindi dahil sa ating nabasa, hindi dahil sa ating napakinggan, hindi dahil sa mga tao na ginamit ng Diyos upang maibahagi sa atin ang Kanyang salita, wala po tayo dito ngayon. Ano po? Wala pong sasamba sa Kanya ngayong umaga sa iglesyang ito. Pero salamat sa Panginoon dahil sa Kanyang mga salita. Tunay nga po na nakita natin yung katotohanan, nalaman natin ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Ano po? Tayo ay isinilang na muli sa pamamagitan ng buhay na salita ni Jesucristo. Ngunit ang nasusulat na salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin tungkol kay Kristo, na nililinaw ang plano ng kaligtasan ng Diyos para sa atin. Tayo po, sabi po dyan, ay isinilang na muli, siyempre po sa pamamagitan ng buhay na salita ni Jesucristo. Ay ibig sabihin po nito, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sabi nga po ay, kung titingnan po natin dun sa John 1:1, nang pasimulay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay ang Diyos. Ang tinutukoy po doon ay hindi yung salitang lumalabas sa bibig natin, kundi ang Panginoong Jesus. Yan po ang sinasabing buhay na salita ni Jesucristo. Ngunit ang nasusulat na salita ng Diyos, eto nga po yung mga nakasulat sa Bible, ito po yung nagtuturo sa atin tungkol sa daan ng kaligtasan, tungkol sa Panginoong Jesucristo. At dito rin po natin matatagpuan paano nilinaw ang kaligtasan para sa bawat isa sa atin. Ano po? Sa pamamagitan ng Word of God. So, salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. Nakilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano po? So, sa number 3 po, yan. God's Word produces change. Yan. Ano daw po ang itinudulot ng salita ng Diyos? Pagbabago. God's Word produces change. Ano po? Ito pong salita ng Diyos ay nagdudulot, nagbubunga ng pagbabago sa buhay ng isang tao.
Ano po sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 1? Kaya nga, talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Yan. Sabi po dyan ay, talikdan na natin ang lahat ng mga kasamaan. Ito pong Biblia, nagtuturo sa atin. Doon sa binanggit ni Pastor last week, sa 1 Timothy 3:16 to 17, di po ba? Ano pong sabi doon sa 1 Timothy 3:16 to 17? Yan. Basahin po natin ang 1 Timothy 3:16 to 17. Yan. Yan, nag-ano pa po ang aking ano, din na lang po. Sa ano po pala? 2 Timothy. English po are. 1 Timothy, nasaan na? Yan. Ito po yung minessage ni Pastor nung isang linggo. Ano pa sa 2 Timothy 3. All Scripture is God-breathed, and it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Yan. Ang sabi po dito mga kapatid ay, ang salita ng Diyos, ano daw po ang naitutulot ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Sabi po ito ay nagtuturo sa bawat isa, lahat ng kasulatan. Sabi po ay, kinasihan ng Diyos at pakinabang. Ano po, sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway. Yan, sa pagsaway, sa kamramalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, ito pong Bible, nagdudulot po ito, nagbubunga ng pagbabago sa mga taong tunay na nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi po, alam niyo po, marami pong mga mananampalataya ang nagpapatotoo, mga kapatid, na mula nung sila ay nakakilala sa Panginoon, mula nang naranasan nila ang pagliligtas ng Panginoon, unti-unti binago ng Panginoon ang kanilang buhay. At naniniwala po ako, mga kapatid, bawat isa sa atin ay naranasan ito at patuloy na nararanasan ang pagbabago ng buhay ng bawat isa sa atin sa biyaya ng Panginoon. Binabago po ba tayo ng Panginoon? Ito po ay dahil sa atin ding mga napapakinggan na salita ng Panginoon. Di po ba, sabi dyan, dun sa pinag-aralan nga natin noong last week, di po ba, ito ay nagtuturo sa atin ng katotohanan. Ito pala, dati ito yung pananaw ko. Ito yung pananaw ko sa mga bagay-bagay. Okay lang. Ang compromise, makakipag-compromise. Di po ba? Pero ngayon, nakita ko sa salita ng Diyos, hindi pala ito yung kalooban ng Diyos. Unti-unti sa biyaya ng Panginoon, nababago yung mga pananaw natin sa buhay. Di po ba? Ito, sabi sa pagsaway sa kamalian, ay, nare-review ako kapag nagbabasa ako ng Word of God. Sabi doon ay, kapag ikaw ay nagagalit, iwasan mong magkasala. Sabi sa salita ng Diyos, pag tayo nagagalit ay talaga namang grabe. Di po ba, yung ating minsan ang bibig natin ay grabe na pag nagalit tayo. Pero ngayon, nakikita sa atin, unti-unti akong binabago ng Diyos. Dahil po ito sa mga napapakinggan natin, nababasa natin na salita ng Diyos, at humihingi tayo ng tulong sa Diyos na tayo ay baguhin. Kahit kung anong gawin naman nating pagbabasa, kung wala po yung grace pa rin ng God na tayo ay babago at wala yung desire natin, wala pong mangyayari. Pero salamat sa Panginoon, di po ba? Yan, sabi po dito ay, sinasanay rin tayo sa matuwid na pamumuhay. Yun po yung sinasabi doon sa 2 Timothy 3:16 to 17. So mga kapatid, sabi po diyan, God's Word produces change. Isa pa pong talata na atin pong
babasahin mga kapatid doon sa awit. Ang sabi po doon sa awit 119 verses yan, awit 119 verses 9 to 11. Yan. Ang sabi po dito sa awit 119, 9 to 11, paano ba iingatang maging wagas yaong buhay ng binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Sa verse 10, buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Sabi po sa verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Di po ba? God's word produces change. Sabi, paano pa ingatang maging wagas yung buhay ng bawat isa sa atin? Sabi diyan, ano po daw yung tugon? Ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Paano ba mababantayan yung buhay natin? Paano ba tayo makakapamuhay ng may kabanalan? Ang sabi po ng mga awit, ang tugon diyan po ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Sumunod tayo sa banal na kautusan ng ating Panginoon. Ano po? Sabi diyan pa, ulitin ko po, buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Hindi po tayo makakapaglingkod ng buong puso kung hindi tayo susunod sa kautusan ng ating Panginoon. Ano po? Dahil ang sabi po, ito, isa sa mga paborito natin at sa ulong talata, sabi po doon sa awit 119, 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. O, marami po yung nakakasaulo sa atin yan, ng talatang yan. At nawa po, hindi lamang sa isip natin, hindi lamang natin siya sa ulo, kundi tunay na naipamumuhay ng bawat isa sa atin, na talagang iniingatan natin sa puso natin ang salita ng Diyos. Dahil kapag iniingatan po natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso, tiyak po ito yung magiging gabay natin sa bawat araw ng ating buhay. Na tunay nga po, ito yung nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya. Sabi po ni Moody, ayan, sabi po, the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Ayan. The Bible will keep you from sin. Ang Biblia daw po, magiging ito, mag-iingat sa'yo. Ano po? Para hindi ka magkasala. Ano po? Pero, dalawa lang po yan mamimili tayo. Or sin will keep you from the Bible. Pag po tayo namumuhay sa kasalanan, for sure po, hindi po natin iingatan or hindi natin napaglalaanan ng time ang Biblia. Kaya po maglaan tayo ng time sa Bible para tayo po ay magabayan nito sa pang-araw-araw na buhay, para po tayo ay maiiwas sa pagkakasala. Ano po? So, sa bawat isa po sa atin, kumusta po yung Bible reading natin? Kumusta po yung devotion natin? Sabi po, God's word is powerful. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Pero, kumusta natin? Paano yung ginagawa natin upang tunay na maging makapangyarihan ito? Mga kapatid, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi, makapangyarihan ang salita ng Diyos, kaya ako may Bible sa bahay. Yung Bible mo sa bahay, anong ginagawa ng Bible natin sa bahay? Baka po may Bible nga tayo sa bahay kasi sabi na, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Para bang ginawa na lang nating anting-anting ang salita ng Diyos na naando doon sa bahay. Basta ako may salita ng Diyos sa bahay. Ito po'y tunay na magiging makapangyarihan lamang sa atin kung ito ay binabasa natin, pinagbubulay-bulayan natin, at ipinamumuhay natin ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung noong 2023 ay nakapagbasa po ba tayo ng Bible? Yan. Gaano po kadalas yung opo?
Ayan. Gaano po kaya kadalas yung opo na nakapagbasa tayo ng Bible? Baka po every Sunday. Ayan. Oh, wag naman po. Yan. Kung noong 2023 po ay nag-goal tayo na makapagbasa ng Bible at ngayon 2024, mas pag-igihin pa po natin, mas lalo po nating i-goal na mabasa natin. Ngayon nga po, na-share ko sa mga kababaihan noong Thursday. Sabi ko, last year, hindi ko talaga nabuo yung pagbabasa ng buong Bible. Kasi, halimbawa, meron lang sinusundan na books na binabasa. Hindi na kumpleto yung whole year ang buong Bible. So, ngayon po, ang goal ko po talaga, mabasa siya ng buong buo. So, ang sabi ko ay New International Version ng akin pong binabasa. Na-enjoy ko po siyang basahin. Nasa Genesis 36. Tapos ay, actually, ang ginagawa ko po, meron akong Bible guide na ang laking tulong po talaga. Nakita ko, nag-download ako ng guide na yon. Tapos po, meron siyang, halimbawa sa Genesis na binabasa ko, meron siyang isa pang book na babasahin mo, pero maikli lang siya sa Chronicles. Bakit kaya? Bakit kaya meron to, ang kasama nito ay sa Chronicles? Nung pinag-aaralan ko po siya, bakit? May kaugnayan yung binabasa ko sa Genesis doon sa aklat ng Chronicles. For example, yung mga line ng kanilang angkan, makikita mo doon, makikita mo sa Genesis, tapos makikita mo doon. So, na-enjoy ko po siya talagang basahin at mas lalo ko po siyang naiintindihan. Kasi pag binasa ko siya sa Genesis dati, ganun lang. Tapos sa Chronicles, nakalimutan ko na itong mga tao na to. Pero ngayon, nakita ko, may kaugnayan pala ito dito sa mga talatang ito. Kaya siya ay magandang basahin. So, na-enjoy ko po siyang basahin sa ngayon at doon na rin po ako nakakakuha ng aking mga devotion. So, doon sa aking mga binabasa. So, the Bible will keep you from sin. Yan. Pag po inalagaan natin, pag po tayo ay nag-alaan ng time sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ay, sabi po ay, ito po'y magiging daan din para maingatan tayo sa pagkakasala. Pero, kapag po tayo namumuhay sa pagkakasala, mga kapatid, hindi po tayo, ito po ay maglalayo sa ating Diyos at maglalayo sa atin sa Kanyang mga salita. Yan po ang sinabi ni D.L. Moody. And last po, yan, malapit na po tayo. God's Word brings spiritual growth. Ano po? God's Word brings spiritual growth. Sabi po sa 1 Peter 2, chapter 2, verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sabi po ay, ito po ay nagdudulot sa atin ng paglagong espiritual. Hindi po tayo lalago kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Tulad po ng mga halaman na tunay nga po mga kapatid, kapag hindi diniligan, hindi naman talaga gaganda. Hindi po ba? Kahit anong tingin mo dyan, tinitingnan mo lang, pero hindi mo naman dinidiligan, hindi po gaganda yung mga pananim natin. Ano po, ganun din po daw sa buhay ng bawat isa sa atin. At tulad din ng baby, sabi dyan, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual. Yan. Ang mga baby, laging kapag umiyak yan, alam na natin, kadalasan, nagugutom yan. Ay tayo po, kapag ka talagang physically, kapag ka tayo nagutom, agad-agad gusto natin ay kumain. Ano po, talagang pagka nakaramdam ng pagkalam ng sikmura, tanong agad, anong ulam natin? Gutom na ako. Yan. Tapos maya-maya lang, gutom na naman. O, di ba? May merienda po ba tayo dyan? Nagugutom po ako. O, di ba? Minsan nga, nakahapunan na ng alas 7. Pagka nagse-cellphone lang naman or maya-maya sabihin wala ba tayong pang midnight snack dyan? Yan. O, di ba?
Yun po karaniwan, yung ano natin. Kasi physically, gusto natin kumain ng kumain. Nagugutom tayo. Totoo po ba yun? Di ba? Totoo naman. Wala naman siguro magsasabi sa atin na pag nagutom ay ayaw natin kumain. Lahat tayo gusto nating kumain kaagad kapag tayo ay nagugutom. Maliban na lang na talagang tayo ay nakapasting. Pero, yan po talaga yung nature ng bawat isa sa atin. Ano po? Pero minsan ang nakakalungkot, minsan gutom na yung ating spiritual. Pero, pinababayaan natin, hayaan na siya. Hayaan na siya maging malnourished. Ano, pero sa atin physically, ayaw natin na tayo masabing sobrang payat. At ayaw din naman natin masabing tayo ay sobra-sobrang nating laki, sobra-sobra natin. Ayaw natin, gusto natin, tama lang. Ano po, gusto natin, malusog tayo, malakas tayo. Pero, pagdating sa spiritual, yun po yung nakakalungkot. Hinahayaan na lang natin. Baka latang-lata na. Sobrang hinang-hina na. Pero ayaw pa rin nating pakainin. Ano po, ayaw pa rin natin, tinatamad kasi tayo. Yan. Pero mga kapatid, sabi dyan, gaya ng sanggol kayo manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Ibig sabihin ng punong hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Ibig po sabihin ng mga kapatid, yes, we are saved. Pero hanggat nabubuhay tayo dito sa mundong ito, dapat po yun yung ginagawa natin, nananalig tayo sa Word of God hanggang sa dumating yung, sabi nga po dito ay, hanggang dumating ang ganap na kaligtasan. Yung ganap na kaligtasan na tinutukoy po dito, yung makasama na natin ang ating Panginoon. Dararanasan na natin talaga yung eternal life. Pero habang naririto tayo sa mundong ito, mga kapatid, tayo po ay manabik sa salita ng Diyos. Manabik tayo sa salita ng ating Panginoon, sa ating mga pag-aaral, pagdalo sa mga gawain, sa ating mga personal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po makasasapat na pagkain yung every Sunday. O, di po ba? Hindi po makasasapat yon. O, subukan nyo nga kumain ng kanin at saka ulam ng isang beses lang isang linggo. Ano po mangyayari sa atin? Ewan ko lang kung di tayo magkasakit at ewan ko lang kung talagang ano mangyari sa atin kayo. Baka butot balat na lang tayo. Ay sabihin natin, meron namang family altar ng Monday. O, nakakakain ako ng every Monday. Hapon, gabi. Tuesday. Meron din namang prayer meeting ng Tuesday ng alas 5 ng hapon. Nakakakain din ako nun. Ay paano yung ibang araw? Ay sabi ng kabataan, meron kami Thursday. O, diba? Tapos sabi ang kababaihan, meron din every Thursday. Tapos ang lab, marami-rami kasi meron pa sila ng every Saturday. Ano pa, ang mga YMO, may Friday. Pero, sapat po ba yon? Isang beses ka lang kakain ng isang araw. Mga kapatid, yun po yung sinasabi natin na dapat po ay kasabikan natin, pakainin natin ang ating mga spiritual na buhay. At yun po ay, sabi nga po ay hindi sapat yung naririnig lang natin na sermon, hindi po talaga makasasapat yun na pagkain. Kundi po, dapat matuto tayong pakainin yung sarili natin. Yung baby po, habang bata siya, sinusubuan po siya, habang baby siya. Pero, pagdating ng mga 1-year-old, natututo na po siyang kumain mag-isa. Hanggang unti-unti po talaga. Makita natin, hindi na siya sinusubuan. Minsan makikita mo na, nagbubukas na yan ng sarili ng rep, kumukuha na ng sariling pagkain. Pag may nakitang pagkain sa table, kinakain na niya, ginagrab na niya yon. So, ganun din nawa ang mangyari sa bawat isa sa atin. Hindi tayo manatiling baby. Na pinipid, na sinusubuan, kundi po, matuto po tayong magsubo sa sarili natin, mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Sabi po, ang magbubunga
ng totoong espiritual na paglago ay kapag natuto ang isang Kristiyano na pakainin ang kanyang sarili. Ano po? Magbubunga daw po ng totoong paglago kapag natutuhan nating pakainin yung sarili natin. Hindi lamang sa umaasa sa mga sermon at aral para marinig ang salita ng Diyos, ngunit talagang hinuhukay natin yung Word of God. Ibig sabihin po, pinagbubulay-bulayan, pinag-aaralan po natin. Naglalaan tayo ng panahon para dito. Yun po yun talaga po. Doon po tayo lalago spiritually, mga kapatid. Kapag natutuhan natin, tayo mismo magbasa ng Bible, natutuhan natin na pagbulay-bulayan, hindi lamang siya basta binasa, kundi kapag hindi naiintindihan ay inuulit-ulit, iniintindi. At kapag talagang hindi pa rin naiintindihan, natututo tayong magtanong. Meron pong isang kabataan sa Lumanyag. Lagi yung nagtatanong. Napakahilig niyang magtanong. Pagka po siya may narinig, may nabasa na hindi niya naintindihan, tanong siya ng tanong kay pastor. Lalaki po yun eh. Tapos lagi ko nabasabi, ano ba, isasagot ko din ni mami. Lagi ganun kasi, kaya ako nalalaman na may, napakasipag naman na ditong magtanong. Pag may nabasa siya, at sabi niya, hindi ko po ito, pastor, maintindihan. Ano po bang ibig sabihin ito? Mas mainam po yun. Ano po, kapag hindi natin talaga siya maintindihan, minsan po talaga, may mga malalalim na minsan, hindi talaga natin maintindihan. Una pong gagawin natin, manalangin tayo. Pagkatapos po natin manalangin, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Kapag hindi pa rin po talaga natin magets yung pwede po tayo magtanong. Hindi lamang sa amin, kundi po doon sa alam natin na pwedeng makatulong sa atin para maintindihan ang salita ng ating Panginoon. Kaya po sa bawat isa sa atin, kung nais po natin ng paglago, ang salita po ng Diyos, napaka-importante. Samahan po natin ng pananalangin. At iyan po ay makakatulong sa atin upang tayo ay magkaroon ng spiritual growth. So, sa bawat isa po, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tunay na powerful. Powerful, tulad ng mga napag-aralan natin, yung kanyang mga salita, tunay na yung mga promises nga lang sa Word of God, pwede nating mapanghawakan. At sabi dito, bakit powerful ang salita ng Diyos? Ito ay nananatili magpakailanman. Ito ay may kapangyarihan para sa ating kaligtasan, para malaman natin, maunawaan natin ang tungkol sa salvation. Ito po ay nagbubunga ng pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin, sa mga nakakapakinig ng salita ng Diyos. At ito po, mga kapatid, ay nagdadala sa atin sa paglagong spiritual. Nakakatulong sa atin upang tayo ay lumago spiritually. So, sa bawat isa sa atin, kung ang salita ng Diyos ay powerful, dapat po nating paglaanan ng panahon. Paglaanan ng panahon, basahin, pagbulay-bulayan, at sundin ang sinasabi ng Biblia. Sa ating pong challenge, sabi po ni Charles Spurgeon, sabi po ay, if you wish to know God, you must know His Word. If you wish to perceive His power, you must see how He works by His power, His Word. If you wish to know His purpose, before it comes to pass, you can only discover it by His Word. Ano po sabi ni Charles Spurgeon? Kung nais mo, kung wini-wish daw po natin, kung ninanais natin na makilala pa, malaman pa kung sino, makilala pa ang Diyos, kailangan nating malaman ang salita niya. Kasi naririto, dito natin siya makikilala sa Word of God. Dito siya nagpapakahayag sa buhay ng bawat isa sa atin. If you wish, kung nais mo po daw maramdaman, to perceive His power, maramdaman, maranasan ang kanyang kapangyarihan, kailangan mong makita. You must see how He works by His Word. Makita mo. Kailangan nating makita ang mga ginawa niya
sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang kanyang mga himala, ang kanyang mga pagkilos, ang mga naranasan ng unang mga tao, mga naranasan ng mga alagad, ng mga tagasunod niya. Kung nais nating maranasan ang kanyang kapangyarihan, pwede po nating maranasan yon. Una, sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Makikita natin dito ang kanyang mga gawa. If you wish to know His purpose before it comes to pass, kung nais po nating malaman yung layunin ng Diyos sa buhay mo, bago pa lumipas ito, baka po kasi eto na yung layunin ng Diyos sa buhay mo, pero hindi natin alam na ito pala yung nilalayo ng Diyos sa buhay mo because hindi natin binabasa ang kanyang mga salita. Sabi pa po ay ma-discover po natin ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yung layunin ng Diyos, bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito? Nabubuhay tayo upang maglingkod sa Kanya. Ano po? Nabubuhay tayo upang bigyan ng kapurihan ang pangalan ng ating Panginoon. At iyan po'y mababasa natin sa Biblia. So, God's Word is powerful. Paglaanan po natin ng panahon, paglaanan natin kung mga kapatid, actually, nade-develop po yan. Pwedeng sa isang araw, 10 minutes. Sumunod, nadadagdagan. Nasa atin lang po yung mga goal. Ano po, nasa ating mga goal kung paano natin tunay na mapaglalaanan ng time, ang salita ng Diyos, at hilingin po natin sa Diyos na ma-enjoy natin ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Kapag po kasi hindi natin hiningi sa Panginoon, baka makita nyo, napaka-boring naman ng pagbabasa ng Bible. Lalo na pagdating doon sa mga angkan, ano ba itong mga to? Bakit ba ganito ito? Wala naman ako mapupulot dito. Hindi po natin alam. May mga purpose, kaya po sinulat even yung kaliit-liitang bahagi, mga angkan-angkan na yan. So mga kapatid, if you wish to know God, you must know His Word. Kailangan nating malaman ang kanyang salita. If you wish to perceive His power, you must see how He works by His Word. If you wish to know His purpose before it comes to pass, you can only discover it by His Word. Kung nais pa nating matuklasan ang mga pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, huwag po nating pagsawaan ang pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig sa salita ng Diyos, at pagsasabuhay ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y muling manalangin. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat muli, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin kung gaano makapangyarihan ang iyong mga salita. At kung paano namin mararanasan ang kapangyarihan nito, O Lord God. Nawa po sa buhay ng bawat isa sa amin, tunay nga po, Panginoon, na maranasan namin na andun yung kasabikan lagi sa pag-aaral ng iyong mga salita, sa pakikinig ng iyong mga salita, at sa amin po mga personal na pag-aaral nito, O Lord God. Nawa po, Panginoon, tunay na maisabuhay namin ang sinasabi sa iyong mga salita, at patuloy ng pagkilos niyo, maranasan namin sa aming mga buhay. Purihin ka, O Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya, isang Disclaimer. Yan. Magandang umaga po. Palapakan po natin ng Panginoon. Medyo pumipiyok na. sound check. Ayan. Sabi ko kasama si Gab para may baka. Hindi na kaya ng boses. Dahil magpapaawit naman po siya, alisin natin ang kaba niya sa susunod na prayer meeting. Handugan po natin ng Panginoon na isang awitin. Ito po ay pinamagatan nating salita mo ang kailangan. Yan. Since
Bible Month at salita ng words. Word of God po ang ating tema. Atin pong pakinggan. Ito po ay inilapat namin sa isang kanta. Kaya marahil baka kantahin nyo rin yung kantang yon. Abot pa. O Gab, parinit para may sasalo. sasalo ni John eh. Yan. Ito po ang kantang ito ay aming naisulat sa biyaya ng Panginoon ay nagkaroon ng kaganapan. At ito po ay ipe-present namin sa umagang ito. At gayon po ay inaanyayahan namin kayo makinig at nawa ay pagtiyagaan niyo na po ang boses namin mag-asawa sa mga oras na ito. Gusto na dyan yung lumapit para sweet. Okay na po. Yan. May lyrics ba? Hindi ko madinig. Ulit po, medyo mahina yung sounds. Ayan. O Diyos, Ikaw ang nagbigay ng kalakasan sa buhay ko. Salita mo ang kailangan, matibay na sandigan, di ka pababayaan at nagtuturo sa kaligtasan ng Diyos. Ito'y tapat na panghawakan, ito'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, ingatan ko ang salita mo, O Diyos. Tinig mo, gumabay sa kasakitan at yakap mo at hindi ka nang iwan. Ika'y maaasahan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa salita ng Diyos. Ito'y tapat na panghawakan, ito'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aangatan ko ang salita mo, O Diyos. Ang kailangan sa buhay ko, O Diyos, salita mo ang kailangan sa buhay ko, O Diyos. Isipin ang mga aral mo, Gagawin para sa iyo. Salita mo ang kailangan sa buhay ko, O Diyos. salita mo ang kailangan sa buhay ko, O Diyos. Salita mo ang kailangan sa buhay ko, O Diyos. Isipin ang mga aral mo, gagawin para sa iyo. Salita mo ang kailangan sa buhay ko, O Diyos. Ito'y tapat na panghawakan, ito'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, ingatan ko ang salita mo, O Diyos.
salita mo, O Diyos. Ingatan ko ang salita mo, O Diyos. Salamat po. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, O God, Panginoon, sa patuloy na pagpapala, Panginoon, pagpapalang espiritual na nararanasan at natatanggap namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, O God. Maraming salamat, O Lord, at patuloy na naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos, na siyang nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi kami mangangamba, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, at Ikaw ang tutugon sa lahat ng aming mga kailangan sa araw-araw sa anumang aspeto ng aming buhay, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa mga handog na ipinagkaloob ng bawat kapatid, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Maraming salamat sapagkat patuloy kang nagiging tapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord God, naniniwala kami sa taong 2024, Lord. Palalawakin mo pa, Panginoon, ang tinatangkilik ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magtataas ng income ng bawat isa, Panginoon. Promotion sa trabaho, Panginoon. Palalaguin mo ang mga negosyo ng bawat isa, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, sa kalooban mo ay mangyayari ang mga ito, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, sa lahat, Panginoon, ng plano mo sa buhay ng bawat isa. Yung plano mo, Panginoon, na hindi namin ikasasama, kundi ikabubuti namin, ikalalago namin, lalo't higit sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Marami mang pinagdaraanan ng bawat isa, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, sa dakilang magagawa mo sapagkat Ikaw ang aming Diyos na mabuti. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at makagagawa, Panginoon, ng higit pa sa aming iniisip, higit pa sa aming hinihiling, Panginoon. Tunay nga na makapangyarihan ka. Maraming salamat, Panginoon, at sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan mo, O Panginoong Jesus. Amen. Yan. Kung sino man po ang may nais na ipagpasalamat, inaanyayahan po dito sa unahan para po maipanalangin.
po, samahan niyo po kami sa pagpapasalamat at pananalangin sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga po ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa ay patuloy naming nararanasan aming Diyos. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga pagkilos sa buhay po ng Nanay Benny. Salamat po, Panginoon, doon sa 75 years na kayo po ang nagkaloob sa kanya. Nagdiwang po siya ng kaarawan nung isang araw po, Panginoon. Salamat, O Lord, sa patuloy na kalakasan, patuloy na buhay na ipinagkakaloob niyo po sa Nanay Benny. At ang dalangin po namin, aming Diyos, patuloy nawa na sa kanyang buhay ay makilala ka pa ng lubusan. Patuloy, Lord, yung paglilingkod sa iyo po, Panginoon, ay maranasan niya po, Panginoon, at kayo po ang mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Patuloy, Lord, na ikaw po ang kumilos at makita nila sa kanilang mga buhay, lumalim sila sa pagkakilala sa iyo, aming Diyos. Salamat, O Lord, sa patuloy na gagawin mo pa sa mga taon na ipagkakalob mo pa sa Nanay Benny, sa isang taon na ito po, Panginoon, na kanyang lalakaran. Nawa po, Panginoon, ay samahan mo po siya at ingatan. Ganon din po kay Kuya Joel. Salamat, O Lord, sa pagkilos mo. Bagaman nakaranas ng hindi magandang pakiramdam po, Panginoon, ang iyo pong pagpapagaling ay naranasan niya. Salamat sa kanyang kalakasan, sa buhay na ipinagkakaloob mo po, Panginoon, at patuloy nawa na kayo po, Panginoon, ang kumilos sa buong sambahayan po ni na Mama Carol at ng Papa Joel, O Lord God. Patuloy nawa na kanila pong maranasan lagi, Panginoon, ang iyong provision din sa kanilang mga pangailangan at kagalingan sa mga nararamdaman sa kanilang lupang katawan. Ganon din po, aming Diyos. Lubos po kaming nagpapasalamat sa kaarawan po ni Janel, Panginoon. Salamat, O Lord, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo po sa kanya. Salamat, Lord, dun sa 16 years na ikaw po, Panginoon, nag-iingat at sumama at dalangin po namin sa taong ito na kanyang lalakaran. Patuloy nawa, Panginoon, na pangunahan mo kanyang buhay. Bigyan po siya ng karunungan sa kanyang pag-aaral. Matupad po niya ang mga pangarap niya sa buhay, Panginoon, sa biyaya at sa tulong mo, O Lord God. Nawa po, Panginoon, maranasan niya lagi, Panginoon, ang iyong gabay, ang iyong proteksyon at patuloy kang magpakahayag sa kanya, lumalim sa pananampalataya sa iyo at ang buong sambahayan ni Ma'am Sheila. Patuloy nawa, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng iba't ibang mga karanasan na kanilang pinagdadaanan ay maranasan nila lagi, Panginoon, ang iyong pangunguna, ang karunungan na nagmumula sa iyo sa mga desisyon na kanilang ginagawa at gagawin, Panginoon. Lord, kalooban mo nawa, Panginoon, lagi ang mangyari sa kanilang buhay at patuloy nawa na bigyan sila ng katatagan sa pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. Patuloy ang paglilingkod sa iyo, Panginoon, maging si Kuya Nelson po, Panginoon. Lagi nawang pag-iingat at pagsama mo'y maranasan niya. Ganon din po, Panginoon, si Kuya Jason na magdaraos ang kanyang kaarawan, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy nawa na samahan mo siya sa kanya pong kinalalagyan sa US, O Lord God. Nawa po, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, iparanas mo po sa kanyang pagtatrabaho. Sa bawat araw po, Panginoon, malusog na pangatawan. Kanya po, Panginoon, maranasan at ang kanya pong sambahayan. At patuloy, Lord, na kayo po ang tumugon sa desire, sa ninanasan ng puso ni Kuya Jason, O Lord God. Patuloy nawa, Panginoon, magpakahayag ka sa kanya na sa kabila ng malayo ang kanilang distansya ng kanyang mga mahal sa buhay, yung malapit na komunikasyon, Panginoon, ay magpatuloy, O Lord God. Patuloy nawa na maranasan nila po, Panginoon, at lalo na ng Kuya Jason po, Panginoon, ang patuluyan na pagkakilala, patuluyan na paglago sa espiritual na kalagayan aming Diyos. Maraming salamat, O Lord. Inaalala rin po namin sa iyo ngayong umaga si Ate Irma, na patuloy nawa, Panginoon, ng kagalingan sa kanyang mga nararamdaman ay maranasan po niya, O Lord God. Lalo na sa kanyang tuhod po, Panginoon, ang kagalingan po, Panginoon, kalakasan at patuloy na malakas na pangatawan iparanas po sa kanyang katugunan sa kanilang mga panalangin. Lord, maraming salamat sa iyo sa umagang ito at maging sa mga kapatid namin na mayroon po mga pagpapasalamat na nasa online man, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa, and we pray, Lord, patuloy na ikaw po ang magpala sa bawat isa sa kanila. Purihin ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Tayo po'y magsitayo, awitin po natin ang Doxologia.
Maraming salamat aming Diyos sa pagsama mo po sa aming pagsamba sa umagang ito. Maging sa pagsama mo gagawin sa amin mamaya po sa aming local conference. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa at patuloy nawa na sa amin pong isang linggong muling lalakaran sa aming mga buhay. Lord, ang dalangin po namin, aming Diyos, samahan niyo po ang bawat isa sa amin, ang mga anak po namin, ang mga estudyante na nagsisipag-aral, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo, paranas niyo po sa kanila, lalo tigit sa nalalapit nilang examination, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ng katiyagaan, kasipagan sa pag-aaral, Panginoon. Maibigay nila yung best nila sa pag-aaral, O Lord God. Matupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay at patuloy ng pag-iingat, pagsama sa kanilang pagpunta sa eskwelahan, pag-uwi sa kanila mula sa eskwelahan, ay maranasan nila sa bawat araw. Sa mga kapatid po namin na nagtatrabaho dito sa Pilipinas, sa ibayong dagat man po, Panginoon, ang dalangin po namin yung kalakasan. Lagi po, Panginoon, iparanas niyo po maayos na kalusugan upang magawa ang mga task na nakaatang sa bawat araw po, Panginoon, at ang kasiglahan po ng katawan, iparanas niyo po sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa mga trabaho na ito at patuloy nawa na maparangalan ka ng bawat isa sa mga hanap buhay na pinagkakaloob po sa amin po, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay patuloy nawa na tulad ng ninanais at dinadalangin po ng bawat isa na ang mga kapatiran po, Panginoon, ay mas lalo po, Panginoon, na umunlad, mas lalo po, Panginoon, na pagpalain nyo ngayong taong 2024 po, Panginoon. Even ang mga kapatid namin, di lamang yung mga nagtatrabaho, kundi po yung mga may maliliit na negosyo po, Panginoon. Pagpalain nyo po, paunlarin nyo po, Panginoon, at maranasan po, Panginoon, ang pagkilos nyo sa bawat araw ng aming mga buhay. Lord, nawa nga po, Panginoon, sa umagang ito, hindi po kami mananatiling magkakasama sa tahanan po ito po, Panginoon. Nawa po sa amin pong pag-alis mamaya after ng aming local conference hanggang sa muli namin pagkikita-kita po, Panginoon. Maranasan namin ang iyong pagpapala, ang pag-iingat po, Panginoon, ang pagsama mo, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, maghari sa puso ng bawat isa sa amin at makapamuhay kami sa kabanalan na ninanais mo para sa amin. Salamat, O Lord, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan. God bless po sa bawat isa. Meron po tayong local conference. So, pwede po bang pakikuha yung isang table para dito po? Sa mga boys